チェスのプレッシャー。あ、左カシメロの左が火を吹いた。コンディションも心配されるんですけれども、さあ、おお、いきなりいった。ぐらついた。おっと、しかし右を入れた。手をついたか、手をついたか。 Hello guys, welcome back to our channel Winsworld TV. Sa pagkapanalo ni Cuadro Alas Jonriel Casimero kontra sa former world challenger na si Sol Sanchez, ay marami ang nagulat ngunit madami din naman ang natuwa dahil isa na namang karangalan ng bansang Pilipinas. Si Sol Sanchez at Jonriel Casimero ay halatang tensyonado na sa weigh-in pa lang. Kung saan ay nakuha ni Sol Sanchez ang tamang timbang, ngunit itong pambato natin na si former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas Jonriel Casimero, ay hindi niya ito nakuha, dahilan ng pagkadismaya ng kanyang promoter na si Masayuki Ito at iba pang mga solid supporter ni Casimero, dahil sa pagka-overweight ni Jonriel Casimero ay sobrang napakalaki ang impact nito sa kanyang boxing career. Ngunit ang laban Jonriel Casimero vs Sol Sanchez, ay natuloy pa rin. Ayon kay former world challenger, Sol Sanchez, ay 100% na handang-handa na siya. Kumpiyansa itong si Sol Sanchez na kayang-kaya niya patumbahin itong si Cuadro Alas Angas ng Pinas Jonriel Casimero. Habang si Jonriel Casimero naman ay relax na relax at may kumpiyansa sa dala nitong lakas. Sa laban na ito ay dito biglang napalaki ang mga mata ni Manny Pacquiao at napatulala kay Chavit Simpson. Dagdag pa sa ating mga balita. So Sol Sanchez ay hindi na nga rito lumabas sa Japan media, pagkatapos ng laban niya kontra sa former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas Jonriel Casimero, kung saan ay brutal itong na-knockout sa mga kamay ni Jonriel Casimero sa round 1, ng kanilang laban, at tila nagtatago na nga ito sa social media itong si Sol Sanchez, dahil sa pinsalang natamo niya sa mga kamay ni Jonriel Casimero. Ayon sa ating napag-alaman ay nagpapagaling daw itong si Sol Sanchez sa hospital dahil nakaramdam daw ito ng pagkahilo at pagsusuka, isang indikasyon na maaring naalag ng sobra ang kanyang utak, dahil sa sobrang lakas ng impact na natamo niya kay former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas Jonriel Casimero. Sanchezのプレッシャー。左サンチェスのプレッシャー。カシメロの左が火を吹いた。心配されるんですけども、おお、いきなりいった。手をついた。おっと、しかし右を入れた。手をついたか。Dumako naman tayo sa iba pang mga balita. Filipino duels. And what about this body attack now? Oh boy. By Jonriel Casimero. He seems to want to finish the fight in this round. Can he do it? Ramirez seems to be folding up here. And he's fighting back. When he's taking those shots to the midsection, he's grimacing in pains. Again, a shot to the side of the body by Jonriel Casimero. The sting is gone. Clearly winded, Cesar Ramirez. But he's still letting his hands go. Oh, wobbly legs. He's ready to go. Oh. A shot to the side of the body. But make no mistake about it. Oh, down, it's down, it's down, and I think it's out. It's over. That's it. Oh, what a we knew it was happening. beautiful ending to this fight. We knew it was gonna happen. Ang lakas ay masusubukan na. Ang pinaka-delikadong kalaban ni Naoya Inoue na matatagpuan sa Pilipinas ay walang iba kundi si Jonriel Casimero aka Angas ng Pinas Cuadro Alas. May taglay na pambihirang lakas ng kamao, kakaibang estilo, mabilis na suntok at iba pa. Si Jonriel Casimero ang tanging inaasahan na tatalo sa tinaguriang halimaw ng Japan, na si Naoya Inoue aka The Monster. Ang labanan ni Jonriel Casimero vs Naoya Inoue ay mangyayari pa nga ba? Ang pambato ng Japan at halimaw pagdating sa pakikipaglaban na si Naoya Inoue, ay may taglay ding lakas at hindi lang basta lakas, isang pambihirang lakas na tingin ng lahat ay mas malakas pa sa tinaguriang Pacman, na si Manny Pacquiao. Dahil ilang Pinoy na ang tinalo nito pagdating sa palakasan ng kamao, isa na rito si Nonito Donaire na kanyang pinatumba dahilan sa pagkatalo nito, si Naoya Inoue din ang hinirang na best offensive fighter dahil kitang-kita naman sa kanyang mga laban kung bakit siya ang hinirang na best offensive fighter. Si Jonriel Casimero ay todo ensayo may laban man o wala dahil gusto niya patunayan na isa rin siya sa pinakamalakas pagdating sa bantamweight, na kahit si Naoya Inoue ay kaya niya patoban at talunin, si Jonriel Casimero ay kabilang din sa pinakamahusay at pinakadelikadong boksingero. Gustong-gusto na makaharap ni Casimero itong si Inoue pero mailap pa rin sa kanya ang The Monster at halatang naduduwag at parang hindi naman interesado si Inoue makipaglaban kay Casimero.
Nakilala lalo si Casimero sa laban niya kontra Titi nang patumbahin niya at talunin ito. Napanabik ang laban niya kontra Titi dahil pagkaakala ng lahat ay isa lang warm-up game ni Titi si Casimero ay hindi pala, hindi nila inaasahan ang lakas ng tinaguriang angas ng Pinas Cuadro alas John Riel Casimero. Kaya gustong-gusto na ng mga boxing fans na makaharap nito si Naoya Inoue dahil sa taglay nilang angas na dalawa pagdating sa box. Naoya Inoue aka the Japanese Turtle, ST the Japanese Monster, Ron, takbo. Ano sa tingin nyo guys, maabutan pa kaya ni John Riel Casimero itong si Naoya Inoue? Dahil panay takbo itong si Naoya Inoue at hindi nagpapahuli, sa tingin ko kapag itong si Naoya Inoue ay mahuli ni John Riel Casimero ay tiyak hindi lang mukha ang may latay nito. Ha, just kidding. いや返す返してるそこに打ち込んでいくサンチェスいやカシメロが集めていく左が入ったちょっとサンチェス力ないですねただタイミング合ってますよ左フックサンチェスも返した左サンチェスも返した左カシメロの左が火を吹いた Thank you for watching. Salamat sa inyong panunood. This is Wins World TV saying peace, love and good vibes lang tayo lagi, okay? Alright.